So this month, we will be carrying the theme, Living with Purpose and Impact. Sino po sa atin dito yung may plano 10 years from now? Yung 10 taon, may plano for 10 years. 5 years, may plano kayo, 5 years. Pamilya. 1 year, may plano kayo. Day to day. Bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Alam niyo, mahalaga pala yung pagpaplano kasi doon natin makakamit yung mga bagay na gusto pa natin makamit. At the same time ay doon natin maipaplano kung paano pa tayo magkakaroon ng impact dito sa mundong ibabaw na sa pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Saglit lang po, manalangin pa tayo. Aming Diyos, we love you, Lord, and we welcome your Spirit, O God. Let your Holy Spirit, Lord, be our teacher for this morning. Speak to each and every one of us, O God, para po mas lalo naming maunawaan, mapahalagahan, at matanggap, O Diyos, ang mga salita mo, O God, at maisabuhay po namin ito. We give you honor, we give you praise. We trust you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Minsan pa, for the glory of God. So this morning, gusto kong i-share, it's about be intentional with time. Be intentional with time. Alam nyo, time is limited. Lahat tayo, binigyan tayo ng the same amount of time. 24 oras sa mga kabataan, sa mga kahit hanggang sa katandaan. Pare-parehas lang tayo, binigyan tayo ng Diyos ng tig 24 hours each day. Meron bang sobra? Meron bang kulang? Di ba lahat tayo pantay-pantay, pare-parehas? Kaya nga, let us use it wisely. No one gets more time. No one gets less time. Pare-pareho lang tayo 24 hours sa isang araw. Mayaman o mahirap, estudyante, nagwo-work, tambay o sobrang busy tao. Not everyone is, yun nga lang mahirap, not everyone is intentional with their time. Hindi lahat ay masyadong pinapahalagahan ang oras. At sa pagkakataon na ito, papakita natin gaano natin dapat pahalagahan ang oras. Kaya pagkatapos siguro nito, magpaplano tayo. 5 years at least. O kaya 10 years siguro. Somehow. Kaya nga, yung iba, nabubuhay sila with purpose. Nagkakaroon ng impact ang kanilang buhay kasi pinahalagahan nila ang oras. Yung iba, masyadong busy, pero busy lang. Wala naman nangyayari. Busy lang. Busy sa ka-i-stroll ng Facebook. Nauubos na lang ang oras. Active, pero hindi naman effective. Napapagod, pero wala namang progress. Napagod lang sa kung saan-saan. Merong isang lalaki, sobrang busy niya, trabaho, talagang nag-overtime, tapos marami pa siyang pinagkakaabalahan sa buhay. Gusto niya magkaroon ng maraming pera yung kanyang pamilya. Tapos minsan, yung anak niya, isa lang naman ang anak niya, naglalambing, Dad, samahan niyo naman po ako kasi meron atang importanteng bagay na dapat nagpapasama yung anak. Anak, pasensya ka na, walang oras si Daddy. Pero kasi marami pa akong trabaho. Alam mo naman, kailangan natin ng maraming pera. Sabi ng anak, Dad, okay lang po sa akin yung medyo sapat lang. Mas gusto ko po, yung kasama ko po kayo dito kasi
Nami-miss ko na po kayo. Nami-miss ko na po yung bonding ko with you. Alam nyo, karamihan sa tao, hindi problema ang oras. Ang problema ay yung paggamit ng oras. Kasi yung oras, andiyan lang naman di ba? Kaya kailangan lang natin gamitin. Ano ba mas importante? Marami kang pera. Pagdating ng araw, nasa deathbed ka na. Yung parang mga huling oras na. Sana nag-spend ako ng oras ko sa aking anak. Ang pinag-ukulan ng panahon, overtime, yung mga gimmick, etc., walang oras sa mas mahalagang bagay pala dapat. So, we cannot control how long we live. May mga pagkakataon, yung iba sa atin umuuwi sa Panginoon ng mas maaga. But we can control how we use the time we've been given. Pero dapat kaya nating i-control kung ano yung binibigay sa ating panahon, oras ng Panginoon na binibigay sa atin ay dapat gamitin natin ito ng nararapat. So, ilang mahalagang bagay. How to be intentional with time. Kailangan pala maging intentional tayo sa oras. Dapat may plano tayo sa oras. Kasi pagka wala tayong plano sa oras, alam niyo yung mga walang plano sa oras, di ba? Ang bilis na uubos yung oras. Ay, ang bilis, naubos na agad yung oras. Actually, hindi mabilis. Hindi mo lang nagamit yung oras ng maigi. So, ilang mahalagang bagay? 4 na mahalagang bagay. Number 1, basahin natin. Understand that life is short and limited. Dapat maunawaan natin ang isang importanteng bagay na ang oras ay may hangganan. Maiksi lang. Kaya nga, sa Psalms 90 verse 12, alam ko si Moses ang nagsabi nito, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Psalms 90 verse 12. So dito, sinasabi ni Moses, si Moses more than 100 years old. Isa sa matanda, nabuhay ng matagal na panahon. And yet, si Moses, sinasabi niya, maiksi lang ang oras. Maiksi lang ang oras. Kaya nga, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Si Moses, gusto niya maging purposeful tayo. Mabigyan natin ng halaga ang bawat oras kasi hindi tayo forever na naririto. May deadline ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Kaya sa James chapter 4 verse 14, sabi ng Bible, you are a mist, para tayong mga usok lang, that appears for a while and then vanishes. Ang mga buhay natin parang usok. Meron bang matagal ang pagka-stay ng usok? Di ba mabilis lang? And then vanishes away. Ganun lang ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Kaya nga, Ephesians chapter 5 verses 15 and 16, be careful, be very careful, making the most of every opportunity. Kaya nga, ang dapat pala natin gagawin sa bawat oras is gamitin natin ito ng tama. Na merong iisipin natin ang oras ay mahalaga. Alam nyo, sa halaga ng oras, kung ang oras ay kayang bilhin, bibilhin ito ng mga bilyonaryong mga tao. Bibili sila ng maraming oras. Pero alam niyo, isang magandang bagay, dito equal ang privilege natin lahat. Pare-parehas lang tayo na binibigyan ng Lord ng oras. Amen. Kaya nga, isip-isipin natin, ilang oras kaya ang napupunta sa phone? Ilang oras kaya ang napupunta sa
games? Ilang oras kaya ang napupunta sa mga movie? Ilang oras kaya ang napupunta sa Panginoon? Wow. Kaya pala magandang bagay. Isipin natin. Ganito dapat natin mapahalagahan ng oras. Ang oras ay kusang nauubos. Alam niyo ba na kusang nauubos yan? Habang nakikinig kayo ng mensahe ng ngayong linggong ito, di ba, unti-unti nauubos yung oras. Nababawasan ang oras ninyo. Amen. Pero ang magandang bagay is, yung time na ini-spend natin sa simbahan is investment sa kalangitan. Amen. So, kusang nauubos ang oras, parang hourglass or buhangin sa baso. Tuloy-tuloy ang bagsak ng buhangin. Hindi mo ito mapigilan, pero pwede mong gamitin ng tama habang may natitira. Di ba yung parang yung buhay natin, no? Habang unti-unting nauubos, kailangan lang natin gamitin ng tama. A life that is not lived intentionally can easily be wasted. Pag hindi natin intentional na ginamit ang oras, intentional, pinlano, ang nangyayari, nauubos ng basta-basta na lang, sayang. Kaya nga, let us stop living as if we have unlimited time. Ano yung mga nabubuhay na parang may unlimited time? Yung tatambay-tambay na lang sa kanto. 'Di ba? Yung buhay hayahay na lang. Yung buhay na parang nabubuhay na parang walang iniisip na para bukas. Pagka ginagamit natin yung oras natin, pupunta tayo sa isang lugar. Is this worth pa ito sa oras na pinaggugugulan ko? Pero pagka papunta sa church, alam nyo, huwag na natin pag-isipan, valuable yung ginagawa natin. Amen. Merong pagkakataon, meron akong nabasang mga istorya, totoong istorya ng buhay. Kapag ka palang isang tao nasa deathbed na talaga, yung mamamatay na, pagka ganun pala is karaniwan, maraming nagkakaroon ng realization, ang dami kong ginugol dito, para lang dito, pero doon nila na-realize, sana pala nag-ukol ako ng oras ko sa pamilya ko. Sana pala kinausap ko yung sana pala pinuntahan ko sila. Sana pala ay ganito, ganyan. Sana pala naglagay ako ng oras ko talaga sa Panginoon. Kaya lang, nakakalungkot, pagka hindi mo pinlano ang oras, kung saan-saan kasi ito napupunta. Pero nakakalungkot, pagka ganon, too late na. Kaya nga, isang mahalagang bagay, number 1, understand that life is short and limited. Pangalawa, basahin natin, 1, 2, 3. Ayan. Ulitin natin yung naintindihan, 1, 2, 3. Remove time wasters and distractions. Alam nyo, kaya kailangan natin planuhin kung saan natin gugugulin yung oras natin. Kasi maraming mga tinatawag na time wasters, yung mga nakakaubos oras. At maraming mga distractions na kaya nga mahalaga. Pinaplano natin ang oras natin kasi a meaningful and successful life does not happen by chance. Minsan siguro merong isa sa atin nag-iisip, bakit kaya parehas lang naman kami dati? Bakit kaya siya successful na? Ako hindi pa. Ang pagkakaiba, kasi ikaw magaling kang
magsayang ng oras, siya ay marunong mag-invest ng oras. Alam niyo, nag-invest ng oras, parehas lang naman kayong time na hindi siguro nag-aaral nung panahon na yon. Pero siya nag-i-improve ng kanyang sarili. Parehas lang kayo nanonood sa YouTube, pero pinanonood niya something na mag-enhance pa sa kanya, something na mag-grow pa siya, something na mag-i-improve pa siya. Ano nangyari? Parehas din kayong nanonood sa YouTube, pero ikaw, yung nakakatawa lang palagi. Nakakatawa lang, mga zombie. Wow, Korean novela. Wow. Hindi naman masama, pero baka mamaya sobra na. Dapat tama na. It is living with intention ang siyang nagdadala sa atin dun sa tagumpay. Meron kang gustong ma-develop sa sarili mo, kaya dapat babawasan mo yung oras sa ibang mga bagay. Amen. Alam nyo, may mga pagkakataon, parehas lang naman tayong binibigyan ng privilege ng Panginoon. At may pagkakataon, iniisip natin, kasi meron siyang pang-aral sa exclusive na school. Alam nyo, ngayon, pwede mo rin i-improve yung sarili mo. Ang daming mga opportunity kahit sa mga video na pwede nating piliin na mag-i-improve din tayo. Yung knowledge natin, masya-sharpen din tayo. At magkakaroon tayo ng direction. Ang mahirap, ganito, many people wake up each day without direction. Pagising sa umaga, walang plano. Anong plano? Kaya pala nauubos yung oras sa movie. Nauubos yung oras sa yung paulit-ulit na cycle. Ito yung pupuntahan ng maraming oras. At minsan magtatanong sa Panginoon, Lord, bakit binigyan mo siya ng better life, Lord, kaysa sa akin? Alam nyo, tumingin tayo sa salamin, ikaw ba ginamit mo yung oras ng tama? May mga pagkakataon, habang ini-improve ng tao ang kanyang sarili, yung isa, nag-aaral magluto, di ba? Natuto. Hindi naman agad natututo yon, hindi naman agad na mag-i-improve yon, pero unti-unti, dahan-dahan, tas ina-apply niya hanggang sa yung pala, napagkikitaan niya na yon. O kaya naman, ini-improve niya yung English language niya. Ang pinanonood niya, yung something na makakapag-develop sa kanya. Then, nagbe-benefit siya later on. Sabi ng Proverbs chapter 4, verse 26, give careful thoughts to the paths for your feet. Kaya, doon pa lang, kapag nagiging maingat tayo, paano natin dinidevelop yung ating mga sarili, doon tayo pupunta. Yung iba, walang direksyon kasi, walang plano. Kaya ang mangyayari, maraming nasasayang sa ating mga buhay. Kaya nga, let us plan your day with purpose. Let us set clear priorities. Ano ba ang priority natin sa ating mga buhay? Alam niyo, kapag inuuna natin ang Panginoon, hindi nasasayang. Kapag meron tayong oras para sa ating pamilya, hindi yun sayang. Kumain kayo sa labas ng pamilya, sayang naman ang pera. May pagkakataon, investment yon, pamilya yun wag lang naman palagi, no? Kakain kayo palagi sa labas. Ubus na ang budget. Pinaplano rin. Baka minsan, kung hindi kaya ng once a week, once a month. Pero at least, may investment para sa pamilya. May investment para sa calling ng Panginoon.
Alam niyo, yung tawag ng Panginoon sa atin na magpagamit tayo sa Panginoon is an investment para sa kaharian ng Panginoon. Hindi yun wasteful time. Kaya nga ganito, if you don't plan for your life, you will waste your time, even your life. Kaya ganito, maraming bagay ang hindi naman masama, pero nakakaubos ng oras. Hindi lahat ng okay ay importante. Ano yung mga okay? Kasi minsan, hindi naman masamang magtambay sa kanto. Hindi naman masama. Pero, nakakaubos kasi ng oras. Kaya hindi ka nagiging productive. Hindi masama makipagkwentuhan. Mga mahilig makipagkwentuhan. Pero dapat ang kwentuhan may direksyon. May direksyon. Saan ang direksyon? Pag-uusapan yung ibang tao. Hindi naman. Ang direksyon ay paano kaya, ang pag-uusapan, paano kaya lalo kayong mapapalapit sa Panginoon? Amen. Ang pinag-uusapan yung testimony, how the Lord is working in your life. At yung testimony, paano ka pinagpapala ng Diyos? Paano nangyari yung mga bagay na kung saan ay, di ba, may pagtuturo sa atin ng Lord, may pagkokorek sa atin ng Lord. Yun yung mga bagay na pag-uusapan. Dapat ang pinag-uusapan, hindi yung buhay ng iba, kundi yung buhay na patotoo. Hanggat maaari, limit mo lang sa sarili mo yun. Kung pag-uusapan natin yung other people, pwede. Huwag yung ikasisira niya. Alam mo ba, si ganito, may magandang nangyari sa kanyang buhay, pwedeng pag-usapan. Pag magandang bagay. Pero, alam mo ba siya? May sikreto siya. Lagot na, wala na tayo doon. Hindi yun ang pinag-uusapan. Walang direksyon yun. Kaya nga, let us identify your biggest distractions. Ano ba yung mga nakaka-distract sa atin? Yung kapag nabuksan na yung TV, nakaano ka na, parang naka-estatwa ka na. Di ba? Nakatuto ka na. Dalawang pelikula ka isang araw. Ang 4 na oras yun. Di ba? Sayang. Alam niya, minsan masarap pagka meron kang direksyon. Okay manood ng movie. Pwede namang isang movie. Yung lang, wag naman palagi na araw-araw ay baka mauubos yung oras. Pwede yung isang movie pagka meron kang control. Alam niyo, isang movie, pwedeng isang linggo Yung ikaw na lang magkiklik nung hanggang sa 20 minutes na natapos mo. Bukas, 20 minutes ulit. Next day ay 20 minutes ulit. Ikaw ang magpaplano. Kaya natin yon. Amen. Hindi, gusto na natin tapusin isang series. Isang series. Hindi isang buong Wala. Walang mangyayari sa buhay natin. If you don't manage the distractions in your life, pag hindi natin na-manage, maraming distractions maraming kumukuha ng oras natin, nananakawan tayo ng panahon. Nananakawan tayo ng panahon. They will ultimately take control of you. Kaya minsan wala ka ng control. Naubos na yung oras ko. Wala. Ang oras ko na lang na productive, nagluto ako. Ang oras ko na lang na productive, yung nagsundo ako sa anak ko. Productive naman yung mga yun
ang productive ko na lang yung yung natulog ako. Productive pa rin yung pagtulog kasi rest ay mahalaga. Pero yung hindi productive, baka mamaya nasira yung oras natin sa ibang mga hindi gaanong importanteng bagay. Alam niyo, parang butas ang bulsa natin kahit may laman pagka na hindi natin nakokontrol yung mga distractions sa ating buhay. Unti-unti na uubos, hindi mo napapansin. Masasabi mo na lang, wala na akong oras para mag-pray. Pero alam nyo, yung mahalagang oras, yun pa yung nawawala. Yun ang mahirap. Pero pag tiningnan, ilang oras ka nag-cellphone? 5 oras? Wow! Pangatlo, tingnan natin. So, ito yung para maging intentional tayo sa oras natin. Pangatlo, 1 to 3. Choose to focus on what truly matters. Dapat alamin natin talaga ano ang mahalaga. Not everything we do has lasting value. Alam niyo, yung maraming mga bagay pansamantala lang. Pero merong mga bagay pangwalang hanggan. Pagka pangwalang hanggan, prayer pangwalang hanggan, hindi sayang. Pwede natin, kahit 2 oras po akong nag-pray. Alam niyo, gusto kong dumikit sa inyo kasi gusto kong mahawa pa sa inyo kasi yun ay napaka-mahalagang bagay. 1 oras akong nagbasa ng Bible. Napaka-mahalagang bagay. Nag-Bible study ako. Napaka-mahalagang bagay. Nag-church ako. Mahalagang bagay. Choose to focus on what truly matters. Tingnan ninyo, ito yung makikita nating mahalaga sa buhay. What really matters in life. Sa mundo na ginagalawan natin, people matters about money, status, achievements. Pero God points us to what truly lasts. Ngayon, what really matters in life? Ano nga ba ang mahalaga sa buhay? Unang-una dito is personal relationship with God. Sa John 17 verse 3, sabi ng Bible, now this is eternal life, that they know you. Alam nyo, yung isa sa mahalagang bagay dito sa mundong ibabaw, yung pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kasi, ito ang nagdadala sa pangwalang hanggang buhay natin. Pagka mga pansamantalang bagay lang, kaperahan, mahalaga din yan, syempre. Pero, pag pinag-usapan, mas mahalaga yung pangwalang hanggan pa rin. Amen. The most important thing in life is not what you do for God, but how close you are to Him. Dapat hindi lang yung ginagawa natin para sa Diyos, kundi yung makapagpapalapit pa sa atin sa ating Panginoon. Yung makapagpapalapit sa atin sa Panginoon. Yun yung intimacy with God. Personal relationship with God. Ano pa ang mahalaga sa harap ng Panginoon? Hindi sa mundo. Kasi alam natin sa mundo, ang mahalaga sa mundo, pera. Kaya yung maraming mga tao nagmumukhang pera. Kamukha na si Jose Rizal. Kamukha si Ninoy. Kamukha yung people power. Pero ano ang pinahahalagahan ng Diyos? Serving others. Pwedeng sabihin lang natin, serving others. Ito yung purpose why the Lord is calling us
Mark 10 verse 45, "For even the Son of Man did not come to be served." Hindi siya pumunta rito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Nung Friday, nag-mission po yung church natin, pero hindi tayo yung naka-front. Parang ano lang tayo doon, kumbaga sa pelikula, mga supporting actors and actresses lang. Pero even the credit is not for us. Pero ang mahalaga doon, we are doing it for the Lord. Amen. Amen. Sa mga nakasama sa mission ng Friday. So, mahalaga yung paglilingkod. Alam mo, napangiti mo ang puso ng Panginoon. And that is serving others. At yung ginagawa natin sa kaharian ng Panginoon ay nagkakaroon ng impact. Alam mo yun, sa buhay ng tao, pagka naglingkod ka, yung naalala ng mga tao, yung ginawa mo for the glory of God. Hindi yung para magmalaki kundi for the glory of God. Alam niyo, kanina lang naalala ko, kahit wala pa yung simbahan natin, walang pondo, walang kaperahan. Pero way back, siguro mga 14 years ago, ang layo na, no? Mga 14 years ago, nung nagsisimula pa tayo dito sa church, etong bagong occupy lang natin itong church. At wala pang ganda ang simbahan. Ang unang social concern na ginawa pala natin noon is merong isang pamilya na walang nowhere to go, walang matitirahan. At wala silang kahit na anong gamit. Wala ngang pang wala ngang bed, wala ngang sala, walang kahit na halos wala. Pero may 2 silang anak. At kailangan lang nila merong lugar na masisilungan. At alam nyo, nung time na yon is, yung unang, di ba meron tayong scholarship program, feeding program, meron tayong, hindi pa pala yun yung mga nauna nating program. Ang una nating program is nag-welcome lang tayo ng isang pamilya na walang matirhan. Pinatira natin dito sa yung malapit sa CR ng church sa baba. Na may kaprasong lang doon. Habang makayanan lang nila na makamove, pinatira lang natin sila doon. At alam niyo, malaki pala yung impact ng nagawa. Siguro mga ilang buwan lang, siguro may hanggang 5 buwan. Hindi ko na matandaan. Pero, ngayon, dumating kanina yung isang bata na maliit pa lamang nung panahon na yon. At ang testimony is, hindi niya malimutan kung ano ang nagawa ng church natin sa kanilang pamilya. Na ngayon ay somehow ay medyo established na rin ang kanilang buhay. In fact, yung lalaki ay pulis na rin. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. We do not know kung ano yung pwedeng maging impact ng ginagawa natin dito sa mundong ibabaw. Hindi natin, pero yung serving others, that's what the Lord is calling each and every one of us. Kaya nga, sa mga kapatiran, bago kayo magsusungit sa iba, alalahanin nyo, dapat yung paglilingkod natin sa kanila baka maapektuhan. Amen. Amen. Baka mamaya yung pangtataray, pangsusungit, panglalait, pang-aalipusta ay lumalabas pa sa ating mga bibig. Yun yung siguro yung dati nating pagkatao. Pero dapat tayong lahat ay binago na ng Panginoon. Amen. Yung bagong pagkatao natin palagi ang ating isusuot. Hindi yung lumang pagkatao. Kasi yung lumang pagkatao, di ba, nang-aaway.
nanlalamang. Yung lumang pagkatao ay hindi naglilingkod. Makasarili ang lumang pagkatao. Ang bagong pagkatao ang siyang sinusuot natin. Ang mundo, palaging gusto ng mundo, sila ang paglilingkuran. Pero ang tayo, ang motto natin ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon, serve others. Alam niyo, yung nagkakaroon ng malaking impact dito sa mundo, hindi dahil sila'y mayaman, kundi dahil sila ay, dahil nakatulong ang isang tao kaya nagkakaroon ng impact sa mundo. Hindi dahil sila'y mayaman, kundi dahil sila'y nakatulong. Amen. Another thing, ano pa ang mahalaga? What really matters in this life? Obedience to God's will. Sa 1 Samuel 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. Kaya nga, may mga pagkakataon, baka mamaya, ang iniisip lang natin, bukas na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Bukas na lang ako susunod sa Panginoon. Alam nyo, delayed obedience is still disobedience. At marami ang mga nagkakaroon ng regret dito sa mundong ibabaw kasi ang iniisip nila, sana sumunod na lang ako sa Panginoon. Alam nyo, mahirap magsisi sa bandang huli. Ngayon pa lamang, sumunod na tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Pang-apat at saka panghuli, what really matters in life is impacting lives for eternity. Matthew 28 verse 19 to 20, sabi ng Bible, go and make disciples. Everything in this world will pass away, pero yung kaluluwa ng isang tao, dapat yung pangwalang hanggan ang siyang iniisip natin. The greatest impact you can make in this life, yung impact na nakakilala siya sa Panginoon dahil sa buhay mo. Alam niyo, nakakatuwa, sa General Nakar, nung Friday na pumunta kami, hindi natin akalain na natatandaan na pala tayo ng mga tao doon. Pero iba-ibang mga team yung naidadala natin, pero ang natatandaan lang nila is, ako po yung ganito, ako po yung pinag-pray nung nakaraan, ako po yung ganyan. Somehow, pagdating nila sa kalangitan, nakakatuwa is, nakakilala sila sa Lord kasi meron tayong effort na ginawa para sa kanila. Kaya nga, we need to realign our priorities. Hindi problema ang pagiging busy, ang problema ay wrong priorities. Kahit busy tayo, alam natin ang priority natin, nag-aaral pa ako, doon sa pag-aaral, dalhin mo ang kaharian ng Panginoon sa pag-aaral. Nagtatrabaho ako, masyado akong busy. Pwedeng sa pagtatrabaho, nagpe-pray ka rin doon. May pagkakataon, nagbabasa ka rin ng salita ng Diyos. May pagkakataon, nagsishare ka rin ng Word of God doon. Hindi natin kailangan ng maraming oras, kailangan natin tamang priority. Sabihin nga natin, tamang priority. Ulitin lang natin, tamang priority. Bakit ko pinaulit yan? Kasi marami sa atin hindi napaglalaanan ng panahon yung tamang priority. Meron akong napanood noon ilang beses ko na napanood sa YouTube, sa Facebook. Merong isang illustration na yung jar, yung lalagyan,
merong isang teacher ay, sabi ng teacher ay nilagyan ng buhangin yung jar. Tapos, puno na ba ito? Sabi ng mga estudyante, opo, puno na po yan. Nung ilalagay yung bato, hindi na mailagay. Pero binaliktad nila, yung jar ay wala mo ng laman, nilagyan muna ng malalaking bato. Puno na ba ito? Puno na po. Pero nagtaka sila nung nagbuhos pa yung teacher ng buhangin, nagkasya pa yung buhangin. Napanood nyo ba yun? Meron ba tayo nun sa PowerPoint? Ayan. Wala pang laman. Sige. Nagkakalaman ba yan? Tapos nilagyan ng bato, tapos nagkaroon ng buhangin. Pangalawa, buhangin. Puno na ba ito? Puno na daw. Tapos nilagyan pa ng tubig. Nagtaka siya, hindi pa pala puno. Madami pa palang pwedeng ilagay. Doon sa jar, ang kailangan lang is tamang priority. Ulitin natin, tamang priority. Tamang priority. Sa buhay natin, kaya naman pagkasyahin eh. Gusto naman natin maglibang din eh, di ba? Amen. Gusto din natin ng meron tayo for ourselves, for our family. Mahahalaga din naman yon. Pero ang una sa lahat ay ang Panginoon. Dapat unahin natin ang Panginoon. Dapat ilagay muna ang pinakamahalagang bagay para mapagkasya natin lahat. Pagka ang inuna mo yung mga buhangin muna, inuna mo, mahirap pagkasyahin yung malaking bato, hindi na magkakasya. Hindi na magkakasya. The jar principle. Dapat hindi sand ang una. There will be no room for the big rocks. But if you put the big rock in first, everything else fits. Lahat ng isusunod mo ay magkakasya na rin. Don't spend your life on what won't last. Kaya nga mahalaga, spend time daily with God. Spend time daily with God. Ako, may pagkakataon ako sa araw. Habang, di ba, pagkising, di ba, pagka marami kang gagawin na ahead of time, ako, nagpe-play ako ng yung pwedeng Bible. O kaya naman, minsan, mga sermon ng ibang mga preacher, nakikinig ako para napipil in ako ng spiritual things. And then, pag napil in ako ng spiritual things, at nakapag-breakfast ako, nakakape na ako, and then time ko naman yon para mag-pray. It's good thing na mag-invest tayo ng daily time with God. Hindi lahat ng bagay ay importante. May mga bagay na hindi gaanong importante. Unahin natin yung pinaka-importante sa lahat. Pwede naman mag-scroll ng cellphone. Wala namang problema. Pwede naman manood ng movie. Wala namang problema. Pero are you putting God first? Pang-apat at saka panghuli. Basahin natin, 1, 2, 3. Live each day with purpose. Intentional living is not accidental. Ito ay based sa daily decision. Araw-araw nagdi-decision tayo. Araw-araw ay sineset natin dapat yung tamang priority. Hindi sapat ang bahala na mindset. Alam niyo yung bahala na? Pagising sa umaga, kung ano yung una kong gustong gawin, yun ang gagawin ko. Anong una kong gustong gawin?
ang nangyayari tuloy, walang plano. Kailangan may direction at purpose bawat araw. Kasi pag walang direction, pag walang purpose, kahit paano man lang, no, nag-iisip tayo, hindi ko nakita si ganito nung last Sunday. Baka friend mo naman siya sa Facebook, di ba? Baka pwedeng makamusta naman, di ba? O kaya naman, ilang weeks ko nang hindi nakikita si ganito. Maipag-pray naman. Amen. So, let us live with purpose. Hindi yung bahala na mindset. Yung parang biyahe na kahit gaano kabilis yung sasakyan, kapag walang direksyon, hindi ka makakarating. Meron bang ganon? Basta sumakay ka na lang sa jeep, hindi mo binasa kung saan papunta yon. Walang ganon, di ba? Dapat may plano. May plano. May plano. Plan your day with God in mind. Paano magpaplano ng day with God in mind? Alam nyo, maganda dito is, let us pray, Lord, how can I honor you today? Diba? Yung gusto nyong magkaroon ng plano na inuuna ang Panginoon. Amen? Pag nagpe-pray tayo, isa sa prayer natin siguro sa isang araw, sa umaga, ang isa sa prayer natin, Lord, paano ba kita mapaparangalan ngayon? Lord, i-lead mo po ako. Sino yung pwede kong paglingkuran ngayon? Let us set simple but meaningful goals. Lord, i-lead mo po ako. Sino yung ma-encourage ko today? Di ba pag nagpe-pray ka ng ganon, sino yung ma-encourage? Pag hindi ka nag-pray kasi ng ganon, madaling maging suplada. Maging suplado, di ba? Pero kapag nagpe-pray ka, Lord, gusto kong maging encourager today. Minsan, pag nakakapi ka na, no, inunahan ka sa pila. Di ba? Yung sasakay ka na, inunahan ka pa. Di ba? Maraming mga senaryong sakit ng ulo natin. Pero pag nagpe-pray tayo na maka-encourage po ako ngayon ng isang tao, o kahit dalawang tao, at least, Lord, maging blessing ako sa kapitbahay. Kaya pala, binabati mo yung kapitbahay mo kasi intentionally gusto mong maging blessing sa kapitbahay. Pag wala kang intention, wala kang plano, madaling hindi ko na sila papansinin. Diba? Pero kapag may plano ka, gusto ko palang maging blessing. Kaya naiisip mo, edi pati yung hindi ka na palangiti, hindi ka na pabati, pero nagiging palabati ka. Kasi yun ang goal mo. Kailangan palang may goal, may plano sa buhay. Amen. May natututunan po ba tayo? Kailangan pala may plano. Kailangan pala intentional. Kaya nga, end your day with reflection and gratitude. Pag mag-e-end ka naman ng day, baka naman pwedeng alalahanin mo how good the Lord is in your life today. Diba? Minsan may nakaka-encourage din na wow, yung may blessing kang nare-receive sa Panginoon, may pag-iingat kang nare-receive sa Lord. Let us thank the Lord for what the Lord has done in that day. Kaya nga, let us invest our time in eternal things. Hindi lang basta pang temporary. Mag-invest din tayo para ma-improve tayo dito sa mundong ibabaw kasi nasa mundo tayo. Pero higit sa lahat, yung merong value hanggang eternity, yun ang higit nating pahalagahan. Dito ako magtatapos. Alam nyo, isang araw, haharap tayo sa pintuan ng langit. Pagharap natin sa pintuan ng langit is, baka sabihin sa atin ng Panginoon, anak, ano ang ginawa mo
sa mga panahon na ibinigay ko para sa iyo. Naging busy po ako, Panginoon. Busy po ako sa kapapanood. Busy po ako, Panginoon, sa kakakwentuhan sa mga kapitbahay nang walang kapararakang kwentuhan. Alam niyo, let us ask ourselves sana, am I living intentionally or just reacting to life? Dapat nabubuhay tayo intentionally. Ibig sabihin intentionally, nagpaplano rin tayo. Kahit ano lang, hindi man pang 10 years, hindi man pang 5 years, hindi man pang 1 year, pero nagpaplanuhan natin, one day at a time, Lord, gusto kong maging blessing. Amen. Yung oras natin, saan napupunta? May direction ba ang araw natin? May value ba ang ginagawa natin? Kasi haharap tayo sa Panginoon. At gusto natin ang buhay natin, buhay with purpose and with impact. Amen. Kasi we are the light of the world. Tandaan natin. We are the salt of the earth. Tayo'y mga pagpapala dito sa mundong ibabaw. Hindi lang tayo mga nagpapataba dito sa mundong ibabaw. Hindi lang tayo nagpapakyut dito sa mundong ibabaw. Kundi mga ilaw, mga asin tayo, pagpapala tayo dito sa mundong ibabaw. Amen. Tayo po tayong lahat sa presensya.